Israel, bigla pong trinidor ng Hamas at ang masaklap dito, ginantihan po kaagad ng Israel ang Hamas dahil po sa kanilang ginawa. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay na lagi pong nandirito at nag-aantabay sa bawat po nating upload. Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, ayan po, no? Pindutin nyo po yung subscribe button, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto, mga sangkay, matindi itong pasabog ngayon, no? Dahil itong Israel, sa kabila po, if you remember, mga sangkay, nagkaroon po ng pansamantalang tigil putukan at pagpapalaya po ng mga hawak nitong Hamas. Diba? Itong mga hindi pala hawak. Talagang ito po yung mga Israeli, mga sangkay, na puwersahan po nilang kinuha na hostage. Ngayon, nung nagkaroon ng palitan, kasi ang Israel, mayroon po silang hawak na mga Hamas. Ito po yung mga sundalo, mga rebelde, mula po sa Gaza. Nahawak po nila, mga sangkay, na nakitaan po na gagawa po ng masama laban sa Israel. Marami po dyan nahuli. Ngayon, yun po yung kapalit sa mga hawak na hostage nitong Hamas. Kaya nga lang ang nangyari, mga sangkay, ay eto, bigla po silang trinidor. Ngayon, ginawa po ng Israel, bigla pong ginantihan itong Hamas. This is day 56 in the Israel-Hamas war, and the ceasefire is over. The IDF is resuming its offensive against Hamas terror elements inside the north and south Gaza Strip. Okay. So ang pag-atake ngayon sa Israel, ang pag-atake ng Israel ngayon laban po sa Hamas ay hindi na po sa bandang north side lamang po nitong Gaza, kundi maging sa south na rin, no? Yung mga location na mayroon po sila, kasi marami pong mga tawag dito, mga Palestinians ang nagbibigay ng impormasyon to locate the Hamas territory. Ngayon, ito na po ang nangyayari. I'm Yair Pinto reporting to you from Israel. The fighting continues in full force throughout the Gaza Strip after Hamas violated the ceasefire this morning by refusing to hand over the list of names of Israeli hostages that were supposed to be released back to their loved ones today. Okay. So, ang ginawa pala nitong Hamas, yung mga dapat po i-release na nila na mga Israeli, I don't know kung may mga iba pang mga lahi yun, mga sangkay, na hawak nila. Bigla pong inatras, hindi po sinunod ang usapan sa Israel. Trinidor po sila. Kaya naman, mga sangkay, mabilis po ang response ng Israel. At ang masaklap po dito, marami pong nadamay na naman dahil po sa nangyari. Ano na naman nadamay, mga sangkay? Itong mga Palestinians na hindi naman kasali sa digmaan, natural, yung kampo nitong Hamas ay nasa ilalim na naman po ng lupa. Tunnel. At ang ibabaw na pinagtayuan nila, mga sangkay, mga lugar na matatao. So, ang nangyari, mga sangkay, ilan sa mga ito ay nadamay. No, at ngayon, ito pakinggan po natin ang mas klarong impormasyon tungkol dyan. This morning, after a 7-day hostage release pause, having failed to provide a list of more hostages for release. Fail, ibig sabihin, hindi po nila inilabas yung dapat i-release na ng mga hawak ng Hamas. The Hamas army of terror in the Gaza Strip violated the terms of the agreed framework and launched rocket fire at Israeli communities. Ang malala nun, mga sangkay, hindi lamang nag-violate na hindi po sila nag-release na mga hawak po nilang Israeli. Ang masama pa nito, mga sangkay, habang ceasefire, nagpalipad po ng mga rocket papuntang Israel. Ano magiging response ng Israel? Ganyan po itong Hamas. Kaya naiintindihan na po natin kung bakit sinasabi lagi nitong anak ng founder ng Hamas na si Mossab na dapat mabura na sa mundo ang Hamas. Dahil wala po talaga silang ginagawang tama.
Kita nyo kung gaano katraidor ang mga to. Habang ceasefire, nagpalipad po ng mga weapons nila, ng mga bala nila o rocket papuntang Israel. At hindi po nirelease yung mga hawak nila na dapat may mga pangalan na po mga sangkay. Hindi po nila binitawan yon. At 5:43 a.m., Hamas fired the first rocket from Gaza, and that rocket fire has since intensified, with sirens blaring across southern Israel all morning, including in communities that are still under mandatory evacuation orders, and in those kibbutzim ethnically cleansed by Hamas during its campaign of systematic extermination on October 7th. Unfortunately, Hamas decided to terminate the pause by failing to release all the kidnapped women as it was obligated to do so, and kidnapped children, and by resuming rocket fire. Grabe. The perpetrators of the October 7th massacre have decided to hold on to the hostages they brutally abducted in violation of humanitarian law and every norm of humanity. So sana makita din po ito ng United Nations, no? Itong ginagawa ngayon ng Hamas. Hindi po talaga sila mapagkakatiwalaan. Tingnan po natin yung mga interview ng mga leaders ng Hamas. Kung gaano po makikita nyo sa muka. Yung talagang galit nila. At iba po sila sumagot, mga sangkay, namimiluso po. Ayaw po nilang ilabas kung ano man ang totoong impormasyon na nais malaman ng nag-i-interview. Hindi mapagkakatiwalaan itong Hamas. And again, hindi po buong Muslim ang kalaban dito. Hamas lamang. Hindi po Palestinians. Having chosen to hold on to our women, Hamas will now take the mother of all thumpings. As Hamas terminates the hostage release pause, news continues to emerge about its serial and sadistic abuse of Israeli hostages in captivity, both psychological, torture, and physical abuse. Grabe. Yan po ang ginagawa ng Hamas. Pinapahirapan po nila. Sana nababalita po yan ng international media, no? Maraming Israeli ang hawak ng Hamas na pinapahirapan at sa pagkakaalam po, marami na rin po ang pumanaw na sawi dahil po sa kanilang ginawa. Use. We now know from the family of Yagil and Or Yaakov, aged 12 and 16 respectively. Grabe. Okay, medyo maano na yan mga sangkay kasi mga bata na po ang pinag-uusapan dyan. Nakakalungkot lang kasi yan po yung mga hawak talaga ng Hamas. Ngayon, balikan po natin ito. Ito po yung ginagawa ngayon ng Israel. In exchange for some 30 Palestinian prisoners. The first thing the IDF did was responded to missiles that were launched by Hamas towards the civilian communities surrounding the Gaza Strip by targeting and striking the origins from which these missiles were launched. In addition, the IDF is mobilizing large amounts of tanks, D9s, other engineering vehicles. Sabi ko na nga ba mga sangkay, sinamantala po nila yung ceasefire. Pinaputukan po nila yung puwersa ng Israel habang walang kamalay-malay mga sangkay na nagpapahinga. Dahil nga po, syempre, sabi, tigil putukan kasi may deal. Ganun po kaloko itong Hamas. And the infantry units into the Gaza Strip as part of its preparations to carry out an offensive against southern Gaza. The IDF was investing a lot of resources in order to communicate to the civilians inside Gaza that the IDF is preparing an attack against specific locations inside the Gaza Strip. Okay. So, pinaalalahanan pala talaga. Nakipag-communicate po ang Israel sa mga nasa Gaza na mga specific locations na target na po ng Israel. Well, Hamas is Hamas. Wala po talaga silang ginawang maganda. Urging them to move to safe areas in order to prevent civilian harm in this attack against a terror organization. This is very complicated, as the Palestinian enclave includes close to 2 million Palestinian civilians. The IDF is investing a lot of efforts and time in order to inform these civilians about the locations that the IDF is targeting. Ayan mga sangkay, ang dami pong ang dami palang impormasyon na inilabas papunta po sa Gaza. Over 30,000 phone calls made in order to evacuate the civilian population
Over 10 million messages sent out. Over 9 million recorded messages were distributed. About 4 million pamphlets were distributed. So hindi po nagkulang ang Israel. Hindi po natin alam kung itong mga nasama po sa listahan ng mga nadamay, kung ito po yung mga kumakampi sa Hamas. Kasi nagbigay papalak agad, nagbigay babalak agad ang Israel na ito yung mga specific na lugar. Ito yung mga tunnel na pinagtataguan ng Hamas na kung saan maraming civilian, nasa ilalim po ang Hamas. Pinapalikas na sila kaagad. So anong nangyari mga sangkay? Tandaan po natin, marami pa rin po, may mga supporters pa rin po itong Hamas. Kaya nga sabi ko, ako lagi kong sinasabi that we are pro-Israel and pro-Palestinians, good people. Kasi may mga mabubuti din po doon. Subalit itong mga kumakampi sa Hamas ay alam niyo na mga sangkay. And we don't know kung sila po yung mga nadamay dyan na hindi umalis nung nagbigay babala ang Israel. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay na ngayon ay ginagantihan na po ng Israel? At ano po ang inyong opinion sa biglang panghuhudas nitong Hamas? Just comment down below. Now, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.